Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, mapagpala, mahabagi ng lahat ng papuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang sa nag-iisang tunay na Diyos na nararapat sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Atin kayong binabati, mga minamahal na kapatid sa Islam, ang pagbati nating mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli po, tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng kaunting kaalaman hinggil po sa ating pananampalataya. At inshallah, purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkakataong ito ay ang aking nais ibahagi sa inyo, mga mahal na kapatid, ay ang patungkol sa papaano natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan, o kaifa nastakbal syahru Ramadan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, parating na naman po ang buwan ng Ramadan. Napakalapit na po sa atin. Kulang-kulang na lang isang linggo, insyaAllah. Parating na ang pinakamabiyayang buwan. Kaya paghandaan natin ang pagdating ng mabiyayang buwan ng Shahrul Ramadan, na kung saan paghandaan natin kung paano natin ito sasalubungin ang mabiyayang buwan na ito. Ang pinakamainam na buwan sa lahat ng mga buwan sa loob ng isang taon. Dahil sa buwan ng Ramadan, dito po ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang marangal na Quran, na siyang nagbibigay liwanag at gabay sa buong sangkatauhan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasawm. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, ang buwan ng Ramadan, dito ipinahayag ang banal na Quran na nagsisilbing gabay at patnubay sa sangkatauhan at malinaw na katibayan sa patnubay at pamantayan sa pagitan ng wasto at kamalian. Kaya sinuman sa inyo ang nakakita sa bagong buwan, ang buwan ng Ramadan, siya ay nararapat na mag-aayon. Mga mahal na kapatid sa Islam, ang katotohanan po, ang buwan ng Ramadan, dito po pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang napakaraming biyaya at habag para sa atin at mga pagpapala, na ang Allah mismo subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa atin ng mga biyaya sa atin ng mga Muslim na nag-aayuno, na kung saan siya mismo ang magbibigay sa atin nito, mga mahal na kapatid sa Islam. Ito lang yung gawain na kung saan ang Allah ang direktang magbibigay sa atin ng gantimpala, itong pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Kaya napaka-dakila po ito para sa atin na Muslim, na kung saan ay tayo ay makapag-ayon na itong darating inshallah ng buwan ng Ramadan. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith qudsi, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa anna ajzi bihi. Sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi, na ang lahat ng gawain ng anak ni Adam ay para sa kanya, maliban lamang sa pag-aayuno, sapagkat ang pag-aayuno ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay sa atin, mga kapatid, ng gantimpala nito. Bakit? Dahil iniwan ng isang Muslim ang pagkain niya at pag-inom, ganun din ang pagtalik sa kanyang asawa, ng dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya mismo ang Allah ang siyang magbibigay ng gantimpala sa atin mga mahal na kapatid sa Islam. Dahil ang pag-aayon ng mga kapatid sa Islam, ito ay bainal abdi wa rabbih. Ito ay sa pagitan natin na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nag-aayon tayo para lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dalisayan po natin mga kapatid, unahin ko ang aking sarili na inshallah ay nag-aayon tayo para lamang malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil para makuha natin yung napakalaking gantimpala na igagawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa buwan ng Ramadan mga mahal na kapatid sa Islam, dito nakabukas ang mga pintuan ng pintuan ng paraiso, at ang mga pintuan ng impyerno ay nakasarado at nakagapos ang mga syayatin o mga satanas sa buwan ng Ramadan. Ito ay napakalaking fursa o ating pagkakataon na gumawa ng maraming kabutihan dito, dahil nakabukas ang mga pintuan ng paraiso. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabu sama wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin." Na kung saan sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag simula na ang buwan ng Ramadan, ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas. Ang tarangkahan ng paraiso ay nakabukas mga kapatid sa Islam, at ang pintuan ng impyerno ay nakasara, at ang mga demonyo sila ay nakagapos. Kaya napakalaking pagkakataon ng isang mananampalatayang Muslim makagawa ng maraming kabutihan dito. Kaya mga kapatid sa Islam, pinapayo ko po ang aking sarili, bago kayo mga mahal na kapatid, na salubungin natin ang buwan ng Ramadan, ang mabibiyayang buwan na ito na kung saan dalisay yung ating intensyon. Malinis ang ating intensyon na ito'y para lamang sa kaluguran sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Muslim na nag-aayon sa buwan ng Ramadan ay magkakaroon din siya ng dalawang kasiyahan, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatan yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi." O kama kala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit na kahulugan, sa taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay magkakaroon siya ng dalawang kasiyahan, dalawang kaligayahan mga kapatid sa Islam. Kaligayahan sa oras ng kanyang pag-iftar, at kasiyahan sa araw na makatagpo niya ang kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. So ang dalawang kasiyahan mga kapatid na ito yung oras na pagkain natin ng iftar. Ito yung una, na kung saan tayo ay magbe-break ng ating fasting sa oras ng adhan ng Salatul Maghrib. Di ba po, ating experience na habang tayo naghihintay ng ating iftar, futur, ay makaramdam tayo ng kasiyahan, dahil maiibsan yung ating uhaw at gutom habang tayo nakaupo na naghihintay na lamang ng adhan, ng kasama ng jamaa o kasama ng ating pamilya. Yan yung unang kaligayahan mga kapatid sa Islam. At pangalawang kaligayahan sa mga nag-aayuno sa araw ng paghukom, na kanyang makasama o makapiling niya, makita niya ang kanyang Panginoong dakilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa kanyang pag-aayuno. At sa buwan din ng Ramadan, sa mga nag-aayuno, kabilang din sa kainaman dito mga kapatid sa Islam, sa buwan ng Ramadan ay merong pintuan sa paraiso na ang pangalan ay Ar-Rayyan, na walang makakapasok dito sa pintuan na ito ng Ar-Rayyan sa paraiso maliban lamang sa mga nananampalataya na nag-aayuno. Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga mahal na kapatid sa Islam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan
yadkhulu minhu saimun yaumul qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina saimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Ito po ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa Islam, na sabi niya katotohanan na sa paraiso ay may pintuan na tinatawag na Ar-Rayyan. Ito espesyal lamang ito, mga kapatid, na para lamang sa mga mananampalatayang Muslim na nag-aayuno. At dito papasok ang mga nag-aayuno, ang mga mananampalatayang Muslim na nag-aayuno sa araw ng paghuhukom sa Bab Ar-Rayyan, sa pintuan na ang tawag ay Ar-Rayyan. At walang makakapasok dito na kahit isa maliban lamang sa mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At kapag sila ay nakapasok na, ang pintuang ito ay isasara. At walang makakapasok dito, mga kapatid, sa Islam maliban lamang sa mga nag-aayuno. So makikita natin sa hadith na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang Bab Ar-Rayyan ay talagang espesyal lamang ito sa mga mananampalatayang Muslim na kung saan sila ay nag-aayuno. Kaya kapatid, dalisayan po natin palagi ang ating pag-aayuno na ito ay para lamang sa ating Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang sa ganun matatamasan natin ang lahat ng kahigitan, kainaman, mga kabutihan sa ating pag-aayuno na gaganapin sa darating na buwan ng Ramadan. Bismillah. Kaya ulitin ko, mga kapatid, sa Islam, salubungin natin ang buwan ng Ramadan ng may buong pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at hangarin natin ang kanyang kapatawaran sa darating na buwan ng Ramadan, upang ang ating mga kasalanan ay kanyang mapapatawad, sapagkat ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam, ito ay kapatawaran ng ating mga nagdaang kasalanan. Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, o kama kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit na kahulugan, sabi niya, sinuman ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa kanyang iman, dahil dito patatawarin sa kanya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga nakalipas na mga kasalanan. Allahu Akbar. Di ba, mga kapatid, napakalaking kursa o pagkakataon sa atin ito na tayo ay mapapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga nakalipas na kasalanan, yung maliliit na kasalanan, ng dahil sa ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya, mga mahal na kapatid sa Islam, ating salubungin ang buwan ng Ramadan, na kung saan magsisilbi nawa sa atin ito na lalo pa tayong magkaroon ng ibayong pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay at wagas na pagkatakot sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit tayo inutusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo ay magkaroon ng takot, no? Dahil sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, madagdagan yung ating pagkatakot sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malawating Quran, ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So, sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid sa Islam, sabi niya, o kayong mga nananampalataya, inubliga sa inyo ang pag-aayuno, katulad ng pag-obliga sa mga nauna pa sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot. So, yun, mga kapatid sa Islam, ang pag-aayuno, ang diwa po dito, bakit tayo napag-utusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na inubliga sa atin ito, ay nang dahil magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay na takwa, mga kapatid ko sa Islam. Ito ang kalagayan ng mga mananampalataya na siya ay mangingilag magkasala.
Ito yung takwa, na siya ay mangingilag magkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pag-aayuno, nadaragdagan ang kanyang pagkatakot, at ito yung pinakadiwa kung bakit ay napag-utusan na tayo ay mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, la'allakum tattaqun. Hari nawa na tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tayo ay nag-aayuno mga kapatid sa Islam sa buwan ng Ramadan at hindi nakaramdam ng pagkatakot sa Allah o hindi naragdagan yung ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na hindi natin nakuha ang diwa kung bakit tayo napag-utusang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kung hindi tayo nagkakaroon ng takot, hindi nadagdagan yung ating pagkatakot sa Allah, tunay na yung ating pag-aayuno ay hindi nagbubunga sa atin. No, hindi natin nakuha yung pinakadiwa ng pag-aayuno na la'allakum tattaqun. Na hari nawa tayo magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko, mga minamahal na kapatid ko sa Islam, huwag po nating hayaang lumipas ang buwan ng Ramadan, itong darating na ito, maliban na lamang na tayo ay maisagawa natin ang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at para hindi tayo mapabilang sa mga taong nangalugi o mga taong sayang ang kanilang mga gawaing pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Kaya nga ang Propeta Muhammad SAW, mayroon siyang kunting babala para sa atin, na kung saan kanyang sinabi, kamin saim laysa lahu min siyamihi ilal ju' wad dama'u. Sinabi ni Propeta sallam, maraming mga tao daw, may mga tao daw sa buwan ng Ramadan na nag-aayuno, titigil sa pagkain, titigil sa pag-inom, titigil sa pakipagtalik sa asawa, kanilang mga asawa, pero wala silang tatanggaping gantimpala maliban kundi ang gutom, uhaw at pagod. Subhanallah. So, waliyadu billah, naway tayo ilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong babala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sayang yung pag-ayon natin, titigil sa pagkain, titigil sa pag-inom, titigil sa pagtalik sa asawa, pero wala tayong makukuha na gantimpala maliban ang gutom, pagod at uhaw lamang. Kaya mga kapatid sa Islam, ulitin ko, papayuhan ko aking sarili at kayo, insyaAllah, na sa labungin natin ng Ramadan na may pagkatakot, tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsunod sa kanyang lahat ng ipinag-uutos, at insyaAllah pilitin natin layuan ang kanyang mga ipinagbabawal. Kaya mga kapatid sa Islam, lagi natin paghandaan, kasi malapit na po ang darating ang ating mabibiyayang buwan, ang Ramadan, isang linggo na lang halos, ay salubungin natin ito na may buong pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, na bigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahaba pang buhay at pagkakataon na maabutan pa natin ang buwan ng Ramadan. Kahit na isang linggo na ito, hindi naman natin natiyak yung buhay natin. Ang buhay natin, mga mahal na kapatid sa Islam, ay hindi natin hawak ito. Ang Allah ang may hawak nito, mga mahal na kapatid sa Islam. Kaya maraming mga kapatid na Muslim sa buong mundo ang nangangarap na makapagsagawa ng maraming pagsamba o maraming ibada sa buwan ng Ramadan, subalit sila ay inabutan ng kamatayan bago pa ang buwan ng Ramadan. Katulad ng nangyayari, mga mahal na kapatid, sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan. Di ba maraming Muslim ang nasawi sa buong mundo ngayon dahil sa coronavirus. Hindi sila umabot ng buwan ng Ramadan. Subhanallah, napakalapit na. Pero maraming mga kapatid na kung saan ay pumanaw na nang dahil sa coronavirus. Hindi sila binigyan ng pagkakataon ng Allah na umabot man lang, no? Sabalit, naniniwala tayo na ito'y itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin. Kaya lagi tayong magdua, mga kapatid sa Islam, manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idua natin, Allahumma balighna Ramadan. O Allah, paabutin mo po kami sa buwan ng Ramadan. At ipagdua din natin, mga kapatid sa Islam, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno sa buwan na darating, ang buwan ng Ramadan, at ang ating mga sala, ang ating mga ibada,
at ang ating mga mabuting gawain naway tanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang niya sa mga mabubuting gawain natin sa kabilang buhay. At inshallah, dalangin din natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan matamo natin ang mataas na iman o mataas na pananampalataya sa ating mga sarili, bawat isa sa atin na mga mananampalatayang Muslim. Allahumma amin. Upang inshallah pagkatapos ng buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay punong-puno ang ating iman, no? Full charge tayo kumbaga sa battery pa, inshallah. Allahumma amin. So ilahuna, hanggang dito na lang mga mahal na kapatid sa Islam. Salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig. So hanggang dito lang, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.